Laking gulat ko nang asawa niya yung nagbukas ng pinto. At dun ko nakita ng harapan kung gaano talaga siya kaganda, maputi, makinis ang kutis. Halatang galing sa mayamang pamilya. Tinawag siya sabay-sabing, "Love, baka ito na yung yaya na pinadala ng mama mo?" At nung nakita ko siya, wala na akong nagawa kundi ang umiyak. Hawak ko yung tiyan ko sabay-sabing, "Pasensya na po." Hindi ako maputi at hindi rin kagandahan. At hanggang ngayon na 27 years old na ako ay hindi pa ako nagkakajowa. Kaya't naisipan kong sumubok ng online dating sa Facebook. At doon ko siya nakilala, isang seaman. Nung una pa lang ay alam kong malabo na. Sobrang gwapo niya, chinito, maputi at halatang mayaman. Samantalang ako ay isang simpleng probinsyana lang. Maitim, baduy manamit at hindi kagandahan. Kaya't sa tuwing magkakachat kami ay hindi talaga ako umaasa. Pero habang tumatagal ay nahulog ako. Hindi ko na siya maalis sa isip ko at pinapangarap ko na sana maging akin siya. Habang tumatagal ang usapan namin, dumating sa point na napapag-usapan namin ang mga bagay na SPG. At dahil sobrang gusto ko siya, takot akong mawala siya. Ako mismo yung nag-offer at nagpadala ng mga private pictures at videos. Hindi ako nagdalawang isip kasi gusto ko talaga mapatunayan sa kanya na mahal ko siya. Hanggang sa dumating sa puntong naging kami na nga. Na kahit na nga chat lang ay dun ko naramdaman ang pinakamasayang pakiramdam na kami na talaga. Pero isang araw umamin siya sa akin na kasal pala siya at may anak. At dun gumuho yung mundo ko. Pero dahil sinabi ng asawa niya na ayaw na niya makipagbalikan pa sa boyfriend ko, ipinagpatuloy ko pa rin ang relasyon namin. Nagkita kami, nagkasama sa resort at doon nangyari ang masigit pa sa mga nauna naming usapan. Doon nagsimula ang lahat. Habang nasa barko siya, nalaman kong buntis ako. Sinabi ko yun sa kanya pero naging madalang na ang mga replies niya sa akin. Na ang laging dahilan niya, busy siya sa trabaho. Pinagpapasensyahan ko siya kasi mahal ko siya. Pagbalik niya ng Cebu ay dinalaw ko siya para isurprise sana. Pero laking gulat ko nang asawa niya ang nagbukas ng pinto. At doon ko nakita ng harapan kung gaano talaga siya kaganda. Maputi, makinis ang kutis, matangos ang ilong, maayos manamit, malinis, mabango, at halatang galing sa mayamang pamilya. Yung itsura niya parang artista. Mas lalo akong nanliit na makita ko na sobrang layo niya sa akin. At tinawag niya pa yung boyfriend ko na, "Love, baka ito na yung yaya na pinadala ng mama mo." At nung humarap yung boyfriend ko, wala akong nagawa kundi ang humagulgol habang hawak yung tiyan ko. Nasabi ko na lang na pasensya na at maling room pala yung napuntahan ko. At umalis na ako. Kinagabihan ay sinabi niya sa akin na itigil na namin ang relasyon namin. Aayusin daw niya yung pamilya niya pero susuportahan pa rin daw niya yung bata. Pero hindi ko yun matanggap at hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. At nung nanganak na ako, bumibisita pa rin siya para sa anak namin. Pilit ko pa rin siyang pinapanatili. Pero wala talaga at ang laging sinasabi niya sa akin ay, "Andito ako para sa bata at gusto kong ayusin ang pamilya ko." Hanggang sa dumating na yung first birthday ng anak namin. At ginawa namin yun sa isang resort na hindi ko alam na ang may-ari pala ng resort ay pinsan ng asawa ng boyfriend ko. Doon ay tuluyang nabisto ang lahat. Nakilala siya ng may-ari ng resort at nakarating yun sa asawa niya. Dumating ang asawa niya at doon ko naranasan ang pinakamasakit na hiya sa buong buhay ko. Nalaman ng pamilya ko na kabit lang ako at ininsulto ako ng mismong ina ng boyfriend ko. Doon ko mas naramdaman yung sakit dahil sa harap ng lahat. Kitang-kita nila yung pinagkaiba ng legal na asawa sa akin. Maganda ang legal na asawa, marangal ang pamilya at may respeto ang tao. At ako isang babaeng nagkamali at itinuturing na kabit. Ngayon ay wala na kaming communication ng ama ng anak ko at ang mismong asawa niya nagpapadala ng sustento para sa anak namin. At sa kabila ng lahat ng kasalanang nagawa ko sa kanya, ang asawa ng ama ng anak ko ang tumutulong sa amin. Siya rin ang sumasama sa akin kapag may emergency. At ako, hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung ama ng anak ko. Mahal ko pa rin siya pero alam kong ako ang talo. Ako ang mali at ako ang nasaktan ng sobra. Kaya ngayon tinatanong ko sa sarili ko na ano ba yung dapat kong gawin. Letter sender, Liza. Binuro mo yung pechay mo, binigay mo sa maling tao pa. Ganyan talaga yung ending kapag ipinilit nyo ang isang bagay kahit alam nyong mali. May asawa, may anak na, sinabi na sa'yo pero sumigi ka pa rin. Na kailangan pang may souvenir bago tuluyang tumigil. Ang tanong mo kung anong dapat mong gawin, na para bang may choice ka pa. E di tanggapin mo na tapos na kayo malamang. Itigil mo na yung pagkapit sa kanya emotionally at malinis sa sustento para sa bata na lang. Maswerte kasi legal wife kasi martir. Ayusin mo yung buhay mo para sa anak mo. Magpayaman ka nang hindi ka naasa sa sustento. Tandaan mo na every decision you make now, damay ang anak mo. Kaya't kung may dapat kang pagtuunan ngayon, anak mo yon. Who can love you unconditionally at sa mata ng anak mo, hindi ka kabit. May ganyan talaga pinanganak na walang kapare. Na baka unang nautas yung soulmate mo. Pero wag tayong darating na magtiyaga na lang sa pagiging kabit. Maging lesson learned na pag alam nyong may sabit, auto pass. Wag ilaban, lalo't alam mong ikaw ang kalaban.